Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Fred Mabunga at welcome po sa ating YouTube channel, Insights and Stories. Sa nakaraang dalawang video episodes po ay tinalakay natin doon ang pre-campaign period at ang campaign period. At ngayon, ano ba ang election period o yung election day? Bakit ba ang araw na ito, lalo na po yung bisperas, ay marami po ang napupuyat? At marami po na nag-aabang sa mga pintuan kung sino ang kakatok. Naobserbahan ko po yan sa ilang eleksyon na na-handle ko po. Sasagutin ko po mamaya yan kung ano ba yung inaantay ng mga taong ito. Pero sa ngayon po ay pag-usapan natin ang election period. Ang election period po ay sa karamihan po ng ating mga kandidato. Ito po ang nagsisilbing sukatan kung na-maximize po ba nila yung tinatawag na campaign period. Kasi sa tingin ko wala naman pong kandidato na hindi gumawa po siya ng kanyang tinatawag na strategic plan o estratehikong plano. Ngayon, ang tanong dito, yung ba yung strategic plan mo ay nagkaroon ba siya ng katangian na maging smart? At ano po ba ibig sabihin ng smart? Ito po yung sinasabing specific, no? Measurable, attainable, relevant, and time-bound. Yun po yung sinasabi ko sa unahan na ang plano po natin dito sa kampanya ay time-bound po. Alam niyo kung tawagin po natin ang election day, ay judgment day po ito. Ito po yung araw ng paghuhukom. Dahil ang mga tao po ay kanya-kanya na po yan magpupuntahan sa kanilang mga eskwelahan, kung saan sila naka-assign, at boboto na yan sila. Boboto na yan sila. So, ito rin yung kung tawagin natin na araw ng sisihan. Lalo na kung ang kandidato po, pagkatapos po ng election day ay natalo. Ito na po yung sinasabi natin na ang isang kandidato ay mag-iisip sa gastos niya. Na minsan mayroong magsasabi dyan, sana inubos ko na lang lahat-lahat. Basta't manalo lang. Kaysa yung gumastos ako na talo. So, bali ang election day ay sukatan talaga po ng kahandaan ng bawat kandidato. Kaya matatakot ka sa election day kung tingin mo na hindi mo na-maximize yung pre-campaign period, yung campaign period. Pagkatapos ay hindi ka man lang nakapag-compute ng eksakto kung ilan ba doon sa mga butante na nangampanya ka ay matatawag nating magiging command votes mo. Kasi malaki po ang kaibahan nung namamana ka lang sa dilim kesa doon sa sinasabi ko sa inyo na kung gumamit po kayo ng tinatawag nating household-based clustering ay kaya mong mabalidate na kung yung mga taong yun ay mga butante ba sila ba ay 6 months nang nakatira doon sa lugar nila at sila ay magiging tinatawag natin ng mga certified voters po. So yun po ang kaibahan. Kaya kung ang isang kandidato ay nagawa niya po yung kanyang strategic plan ng napakasino po, ay hindi ho siya kakaba-kaba dahil alam niya na pagpasok nitong election day ay at least meron siyang 80 to 85% na command votes. Minus po dyan yung tinatawag natin na yung margin of errors. Kasi kung titignan mo, meron diyang mga butante na on that day ay nag-iiba ang isip nila. Kumbaga, biglang bumabaliktad po yan sila na hindi po natin yan kontrolado.
Napapansin niyo po ba na kung halimbawa ang election day is May 9, ay tinatapos naman ang campaign period ng 2 days before the election day? Ibig sabihin, yung May 7 and May 8, para saan kaya yan? Para saan yung 2 araw na yan? At yan po ba ay importante sa ating mga kandidato? Sa karanasan ko po, napaka-importante nung 2 araw na yun po bilang political planner. Dahil yan po yung tinatawag po natin na finishing touches na po ang ginagamit natin po dyan. Na ibig sabihin, yung ating pong mga barangay, no? Barangay political organizers natin, kasama ng kanyang mga purok, political organizers, ay pinaparibisa na po natin sa kanila sa bawat barangay kung yung pong mga household-based clusters ay makakaboto po sila on the election day. Kung sila po ba ay may mga sakit, gano'n. Katapos kung ano po ba ang maging problema nila. At kumbaga pagpapaalala po kasi ito, no? Pagpapaalala po ito ng ating mga political organizers doon sa mga members po ng household-based clusters na May 9 po ay eleksyon na. At sinasabihan din po natin sila dito na kung maaari ay gumising ng maaga, tapos para wag sila pong pumila ng pagkahaba-haba, hindi sila mainitan. So, yun po. Pagkatapos, dito din po natin sinasabi sa ating mga supporters na meron naman din po tayong mga transportations na para maghahatid sa kanila o kaya papunta sa school at pag-uwi po nila. So, lahat ng convenience ay binibigay po natin sa mga botante. At alam niyo po ba na itong election day, ang May 9, dito lamang na si Juan de la Cruz ay kinikilala po ng mga politiko ang kanyang lakas at ang kanyang karapatan. Ibig sabihin na kung po pwede lang ng isang politiko ay lumuhod at magmakaawa, ay gagawin niya po yan kay Juan de la Cruz para ibigay lang ni Juan de la Cruz ang consent para siya ay mamuno po sa isang bayan, sa isang probinsya, o sa isang distrito, o sa buong Pilipinas. Ganun po yun. At yan po ay, kung titignan ninyo, babalikan po ninyo ang ating Constitution. Nasa Article 5 po yata yan. Yung karapatang bumoto. Hindi po ba? Minsan ako may narinig na isang kandidato dito, sabi niya, well, I have done my best. I leave everything to God. So, ibig sabihin, tama po yun. Dahil nagawa mo na po ang lahat. Ano? At ngayon, ang decision na yan ay manggagaling na sa taong bayan. Na napakasarap po pakinggan, ano, na nare-recognize po, no? Yung bang tinatawag na yung power ng isang Pilipino sa panahon po ng eleksyon. Kung sakali po na nanalo yung ating kandidatong mayor, ang vice mayor at ang mga konsehal niya ng bayan, kung nanalo o ng syudad, usually ito po yung parte na nakakalimutan minsan po ito ng mga kandidato, ng mga politiko. Na ang pagkapanalo niya ay hindi dahil sa sarili niyang lakas, sarili niyang pamamaraan. Kung hindi, meron pong mga tao na tumulong sa kanya na nakapaloob po yan sa isang political campaign machinery. Dito po,
Ito ang tinatawag nating post-campaign period. Sa post-campaign period po, since na ang isang kandidatong mananalo po sa halalan sa May 9, uupo po siya ng July 1, 2022. So, ibig sabihin, mula noong May 9 hanggang July po, napakahabang panahon po niyan para gumawa po ng tinatawag natin na post-campaign period plan ang isang nanalong kandidato. Sa karanasan ko po, dahil sa nasabi ko sa inyo, lalo na ngayon na meron pong pandemya, yung pong mga tao na sumuporta po sa atin from the very beginning, ay dapat naman ay sinusuklian naman po natin yan. So, ang ginagawa po natin dito, since na ito ay usapin na po ng hanap buhay, ng trabaho, so, mainam na nire-revisa nung nanalong kandidato, nung mayor, yung kanyang municipal structure or the city structure niya, na dapat makita niya kung ilan ba ang mga job orders na na-employ po doon, ilan ang casuals. Kasi aminin man natin hindi po, dito sa atin sa Pilipinas po, once na napalitan po ang bago, ang administrasyon, ay change oil po yan. So, pinapalitan. So, dito, sa post-campaign period, dito ka bumabalangkas ngayon na kung papaano mo na ang lahat ng iyong mga supporters, lalo yung mga first-liners mo, ay makasama mo sila sa pag-upo mo sa July 1 doon sa City Hall or sa munisipyo. So, ibig sabihin, hindi naman po pwede na i-accommodate mo lahat yan doon sa munisipyo o sa City Hall. So, ito yung ginagawa namin na nagkakaroon ng tinatawag na para bang relyebo. At ang napakadali po kasi diyang palitan ay yung mga job orders po at yung mga casual din po. So, kung ano man po yung diniscuss nyo sa focus group discussions, dapat po na since na parang mga campaign promises po ito sa ating mga supporters, dapat po yan ay matupad mo in due time. Kasi umaasa lang din yung mga taong yan sa ibibigay mong tulong sa kanila. At tandaan po natin na ang start po ng campaign period ay July 1, 2022. Ibig sabihin, sa pag-upo po ninyo diyan sa City Hall o sa munisipyo, ay nagsisimula na po ang kampanya para sa susunod. Kaya ito po yung panahon na lalo mong pinapatibay ang nabuo mong political campaign machinery. Na ibig sabihin, ibayo mong pinalalakas ang mga barangay level campaign machineries mo. At sa papaanong paraan, yun po, na bigyan natin ng hanap buhay yung mga taong yun, yung ating mga first liners po. Pagkatapos, ito din yung time, ang post-campaign period na binabalikan mo kung ano yung mga ipinangako mo during the campaign sorties po, dun sa 45 days campaign period. Nang sa gayon ay hindi ka singilin ng taong bayan. So dapat binabalikan mo yon dahil napaka-importante po nun sa mga tao. Kung halimbawa na gusto po nila ng mga poso para sa tubig nila, ng kuryente, o kung ano pa man pong basic din po na services, dapat po yan ay binabalikan po natin doon po sa post-campaign period. So mga kasama, sa inyo na nakapanood po ng aking mga video episodes po ng hakbang-hakbang na pag-oorganisa para sa halalang 2022, sana po ay marami po kayong napulot po, no? Marami po kayong natutunan.
At kung meron po kayong mga katanungan ay mag-email lamang po kayo sa akin po para nang sa gayon ay maibigay ko sa inyo yung mga detalye po ng ating hakbang-hakbang na pag-oorganisa. Dahil hindi ko naman po pwede kasi na i-detalye sa ngayon, pero meron ho tayong tinatawag na virtual training course para po dito kung kayo po ay magiging interesado po at kung makakatulong po ito para po sa inyong kampanya. So maraming salamat po sa panonood at pagkita-kita po tayo muli sa mga video episodes ko pa po. Ako po si Fred Mabunga ng Insights and Stories.